Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1311. Sama na rin kami, ang sabi ng ibang lalaki ng masigla. Ikaw ang pangunahing shareholder, kaya ikaw ang magdedesisyon. Pero hahatiin natin ang panganib. Sa ganoong paraan, parehong komportable ang pakiramdam namin. Sige, tumawa si Charlotte. Ayos iyon. Pangako, kikita tayo ng maraming pera ng magkakasama. Tumawa sila. May tiwala kami sa iyo, Miss Wind. Sanay na silang tawagin siyang Miss Wind dahil dati silang nagtatrabaho kay Richard. Magaling. Good luck sa atin. Hinawakan niya ang kamay ng mga shareholder at tumayo, at handang umalis. Sinamahan siya ni Jeffrey palabas. Maikling nag-usap sila tungkol sa mga nangyari sa nakaraang 6 na buwan, at nabanggit ni Jeffrey si Olivia. Matapos manatili sa kama ng 6 na buwan, wala pa ring senyales na gumagaling si Olivia. Tuwing pupunta si Jeffrey sa HCT para sa negosyo, binibisita niya ito. Sa kabutihang palad, hindi sumuko si Peter at inalagaan niya ito ng mabuti. Nalungkot si Charlotte sa balita. Kaibigan niya si Olivia, pero pinilit siya ni Sharon na traedorin si Charlotte upang iligtas ang mahal niya. Dahil dito, nakidnap at pinahirapan si Ellie. Sa huli, nailigtas ni Olivia si Ellie at binugbog ni Sharon ng todo. Bagamat nakaligtas, ngayon ay parang gulay na lamang siya. Bago bumalik si Charlotte sa Erie Hall, bumili siya ng bahay para kina Peter at Olivia. Binigyan din niya sila ng pera at iniutos kay Reyna na ayusin ang paggamot ni Olivia. Ilang araw na ang nakalipas, bumisita si Charlotte sa sultry night. Bukod sa naibalik ang kanyang alaala, gusto niyang itanong kay Peter ang tungkol kay Olivia. Sa kasamaang palad, wala siya doon. Nakasalubong niya sina Zachary at Nancy kaya kinailangan niyang umalis ng mas maaga kaysa inaasahan. Charlotte, narinig ko na nagsusumikap si Peter para kayang bayaran ang medical fees ni Olivia sa ibang bansa. Sinabi ko sa kanya na makipag-usap sa iyo, pero tumanggi siyang istorbohin ka. Sa tingin ko kailangan mong malaman ito, paliwanag ni Jeffrey na medyo nag-aatubili. Naiintindihan ko, sagot ni Charlotte habang mabilis na tumango. Aayusin ko ang lahat. Salamat, Mr. John. Walang anuman. Huminga ng maluwag si Jeffrey. Marami kang nabawas na timbang at mukhang pagod. Ingatan mo ang sarili mo. Bahagyang ngumiti si Charlotte. Ayos lang ako, kaya huwag kang mag-alala. Mag-usap tayo sa susunod. Sige, sabihin mo lang kung may kailangan ka. Pagkatapos umalis sa pabrika, tinawagan ni Charlotte si Reyna para alamin ang sitwasyon ni Olivia. Sinabi ni Reyna na wala pang update. 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula sa kanyang pinsala, kaya hindi mabilis gumaling ang paggamot. Maliban na lamang kung may himala. Naghanap si Peter at natuklasan ang isang ospital sa M-Nation na may ilang matagumpay na kaso, kaya gusto niyang dalhin si Olivia doon. Bagamat ipinaliwanag ni Reyna na bihira ang mga kaso, gusto pa rin ni Peter subukan ang kapalaran. Nang malaman ni Charlotte, hiniling niya kay Reyna na kontakin ang ospital. Kung may pag-asa, gusto niyang ayusin ni Reyna ang lahat. Sinabi ni Reyna na sinubukan na niya kontakin ang ospital, pero hindi sila makapagbigay ng tiyak na sagot. Maaari lamang silang mag-diagnose kapag nakita ang pasyente mismo. Sabi ni Charlotte, anyayahan mo ang doktor na suriin siya. Ako ang magbabayad. Well, parang nahirapan si Reyna. Sinabi niya dati pero mahirap anyayahan ang doktor na ito. Ibigay mo sa akin ang kontak niya. Ako na ang makikipag-ugnayan. Ayaw ni Charlotte na istorbohin si Reyna. Well, hindi mo na kailangan gawin yon. Susubukan kong anyayahan muli, sagot ni Reyna. Bibigyan kita ng sagot bukas. Salamat. Pagkatapos ng tawag, nagreklamo si Charlotte, nakakainis na walang mapagkakatiwalaan. Nagtatrabaho si Reyna para sa pamilyang Noct, at mahirap humingi ng tulong sa kanya palagi. Isipin mo na lamang na personal na pabor ito. Maaari natin siyang bayaran sa huli, sabi ni Lupin. Pag-aari ni Reyna ang maraming ospital, at siya ang pribadong doktor ng pamilyang Noct. Hindi niya kailangan ng pera, paliwanag ni Charlotte. Matapos mag-isip, dagdag pa niya, kilala ko siya ng mabuti. Gagawin niya iyon kung posible.
Natatakot akong mahirap pakisamahan ng doktor na ito. Alamin ang tungkol sa doktor, at personal natin siyang hihingan ng tulong. Naiintindihan. Agad na sinimulan ni Lupin. Miss Lindbergh, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Jade, ang nagmamaneho. Bumalik muna tayo sa bahay. Tiningnan ni Charlotte ang kanyang relo at napansin na lampas na 4:00 ng hapon. Kumusta na ang pag-iimpake? Dinala na nina Morgan at Emma ang mga bata pabalik sa H-City. Nakapak na at nailipat na ang lahat sa villa. Ang natitira na lamang ay ang mga halaman at mga isda. Balik tayo at tignan. Gusto ni Charlotte kunin ang mga litrato na puno ng kanyang alaala. Oo, sa loob ng walang laman na puting villa sa Yaleview, may malungkot na pakiramdam ang bakanteng lugar. Maulap ang panahon ngayon at walang sikat ng araw. Ngunit ang puno sa labas ng pinto ay matangkad at maganda. May mga dahon sa lupa, at may ilan na nahulog sa pond. Naglalaro ang mga isda habang hinahabol ang mga dahon. Mukhang nagmamadali si Morgan, biro ni Lupin. Siguro gusto niyang makita agad si Marino. Hindi ako makapaniwala na umalis siya kasama ang mga bata nang hindi naghihintay sa atin. Tumawa ng malakas si Jade. Oo, hindi matiis ng mga magkasintahan na maghiwalay. Maganda iyon. Maghanap ng lalagyan para sa mga isda. Dadalhin natin sila, utos ni Charlotte. Ayos. Kukuhanin ko na ngayon, sabi ni Jade at umalis para hanapin ang fish tank. Ginagawa ni Lupin ang huling tseke para siguraduhing walang naiwan. Miss Lindbergh, gusto mo bang dalhin ang mga halaman? Hindi na kailangan. Maari silang manatili dito. Pumasok si Charlotte sa bahay at napansin na wala ang mga litrato. Siguro alam ni Morgan kung gaano kahalaga ang mga ito kaya inayos na niya. Pinuntahan niya ang bawat kwarto para siguraduhing walang naiwan bago umalis pabalik sa H-City kasama sina Lupin at Jade. Kumuha si Jade ng malaking fish tank para sa mga isda upang dalhin sa Northridge. Habang papalubog ang araw, bumalik sa bahay ang Rolls-Royce Phantom. Ang mga puno sa tabi ng daan ay sumasayaw sa hangin na parang nagpaalam kay Charlotte at sa kanyang kasama. Tumingin si Charlotte sa dinadaanan na tanawin at tahimik na nangako na sisimulan muli ang kanyang karera pagkatapos ng mahabang pahinga. Ano man ang mangyari sa hinaharap, ngayon ay kaya ko nang protektahan ang mga bata at magsimula muli. Ngunit kailangan ko munang harapin ang gymnasium project. Mr. Nock, tinawagan tayo ni Sir Robert ng 3 beses ngayon para ipaalala ang gymnasium project, sinabi kay Zachary habang tinitingnan ang mga dokumento sa opisina ng Nock Group, nang maingat na hindi maistorbo si Zachary. Habang hindi bumabangon ng ulo, patuloy na naglalagda si Zachary ng dokumento. Tahimik na nakatayo si Ben sa tabi. Biglang dumating si Lucy nang nagmamadali. Mr. Nock, may VIP po, sabi niya. Ito ba ang unang araw mo sa trabaho? Galit na sabi ni Zachary. Hindi ako makikipagkita sa kahit sino kung wala sa appointment. Si Sir Robert mula sa F-Nation po, mahinang sabi ni Lucy. Naghihintay siya sa lobby. Tinawagan ng reception desk ang opisina ng presidente kaya ako. Ang matandang iyon. Nagkunwari lang ang pamilya ni Luis na mabait at hindi gahaman. Mukhang palabas lang iyon. Naghihintay ang receptionist ng iyong utos, maingat na sabi ni Lucy. Pahihintulutan ba natin siyang umakyat? Papasukin siya sa itaas. Ipinahiwatig ni Zachary at bumalik sa trabaho. Oo, umalis si Lucy para isagawa ang utos. Dapat ba akong bumaba para salubungin siya? Tanong ni Ben, na sinusuri ang reaksyon ni Zachary. Dahil nandito si Robert, dapat siyang salubungin ni Zachary kung hindi siya gagawa nito. Pagkatapos lagdaan ni Zachary ang huling dokumento, sinabi niya ng matamlay, "Go." Oo, agad na ginawa ni Ben ang iniutos. Biglang dumating si Bruce at masiglang inanunsyo, si Miss Lindbergh ay lumipat na sa Northridge. Nauna si Morgan kasama ang mga bata at abala na mula noon. Papunta na si Miss Lindbergh doon. Agad na nag-relax si Zachary sa balita. Ang tono niya ay naging banayad habang sinasabi, sinabi sa akin ng mga bata kagabi na dito sila matutulog ngayong gabi. Sabihan si Marino na dalhin sila doon. Oo, sinabi ko na kay Marino tungkol dito.
Nakita ang tuwa ni Zachary, ngumiti si Bruce at nagtanong, dapat ka bang umuwi ng mas maaga ngayon upang samahan si Miss Lindbergh? Hindi na kailangan, sagot ni Zachary, na bumagsak ang ekspresyon. Nagkasundo kami na iwasan ang isa't isa. Kung ganoon, puntahan mo ang villa, utos ni Zachary. Matagal ng bakante, baka may mga peste na doon. Baka may mga ligaw na hayop o kung ano pa. Natatakot ang mga babae sa ganitong bagay, kaya magdala ng ilang lalaki para ayusin iyon. Tingnan kung kailangan nila ng tulong. Naiintindihan, agad kong aasikasuhin, sagot ni Bruce at agad na kumilos. Pagkalipas ng ilang sandali, pinangunahan ni Ben sina Robert at ang kanyang mga tauhan papasok. Malayo pa, sumigaw si Robert, Zachary, mahirap kang makaharap ng personal. Bakit hindi mo ako sinabihan bago ka dumating, Sir Robert? Maaari kitang sunduin sa airport. Tumayo si Zachary at binati ang matanda. Nakakagulat na makita ka sa aking kumpanya. Tumawa ng malakas si Robert. Nagpasya akong bumisita biglaan. Pasensya sa biglaang pagdating. Ayos lang. Umupo ka, sagot ni Zachary ng magalang. Abala sina Lucy at ang dalawa pang sekretarya sa paghahanda ng kape at merienda para sa mga bisita. Nakatayo sina Ben at ang mga tauhan ni Robert sa likod ng kanilang mga amo. Zachary, hindi ko na ipakita ang mainit na pagtanggap sa iyo sa PhilAire noon. Ngayon, may dinala akong espesyal para sa iyo, sabi ni Robert. Ipinakita niya sa kanyang mga tauhan na ilagay ang dalawang detalyadong kahon na pilak sa mesa bago ito dahan-daang buksan. Lumabas ang mamahaling alahas na halatang antigo na piraso kahit sa mata lang. Ito ay iniwan ng isang prinsesa at gustong-gusto ito ng aking asawa. Nakalok siya at hindi ito nasusuot, pero gusto niyang ibigay ko ito sa iyo bilang tanda ng paghingi niya ng paumanhin, paliwanag ni Robert na sinusubukang mapasaya siya. Dagdag pa niya, ang alahas ay na-auction higit sa 300 milyon, 20 taon na ang nakalipas, kaya tiyak na tumaas na ang halaga nito. Ang pinakamahalaga, may alamat na sinasabi na ang magsusuot nito ay magiging masaya sa pag-ibig. Oh, 300 milyon. Napakalaki ng halaga, kahit sa ngayon, sabi ni Zachary habang tinitingnan ang alahas. Kalmado niyang idinagdag, bilang lalaki, hindi ako interesado sa alahas. Hindi ko ma-appreciate ang iyong regalo, Sir Robert. Maaari mong ibigay ito sa iyong magiging asawa, suhestyon ni Robert na masaya. Pagkatapos ay ipasa sa iyong mga anak na babae. Pangako ko, magugustuhan nila ito. Tama, sagot ni Zachary sabay tumango. Salamat, walang anuman. Masaya si Robert na tinanggap ang kanyang regalo. Zachary, narito ako upang. Naputol siya nang dumating si Lucy dala ang kape at merienda. Maaaring hindi kasing ganda nang sa inyo ang kape dito, sabi ni Zachary ng magalang. Tikman mo, kung hindi maganda, pahintulutan mo akong mag-alok ng matapang na inumin. Tumawa lang si Robert. Zachary, nakakatawa ka. Uminom siya ng isang lagok ng kape at tumingin sa paligid. Alam ni Zachary ang gusto niya, kaya pinalabas niya si Lucy at ang mga sekretarya sa isang wave. Narito ako para talakayin ang gymnasium project, sagot ni Robert, sa wakas kung bakit siya narito. Naniniwala akong na nabasa muna ang mga dokumento. Dahil pumayag ang ibang shareholders, kailangan na lang ang iyong pirma. Pumayag ang ibang shareholders, tanong ni Zachary na nakataas ang kilay. Naghihintay ba sila ng desisyon ko? Alam niyang hindi manggahas magsalita ang mga shareholders bago siya. Ha, oo, sagot ni Robert na may pilit ng ngiti. Kailangan mo itong aprubahan. Ako ang magiging kontrabida, sabay higop ni Zachary sa kanyang kape. Wala sa isip ni Robert na magiging ganito kahirap si Zachary. Bagamat inis siya, kinailangan niyang pigilan ang sarili upang hikayatin si Zachary. Ikaw ang pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo. Walang manggahas magtanong sa desisyon mo, pero hindi ibig sabihin nito ay ikaw ay kontrabida. Bakit hindi? Ang pagpirma ng dokumento ay nangangahulugang masasaktan ang mommy ng aking mga anak. Hindi na niya pinaliit ang salita. Kung iba pa ito, wala lang. Siya lang ang hindi ko kayang galitin. Natahimik ang paligid habang nagtaas ang kilay ni Robert. Hindi ba kayo naghiwalay noon? Tanong niya na naguguluhan. Ginawa niya iyon sa iyo, hindi ba? Bakit ka pa rin?
Tumigil siya at binago ang salita upang hindi maging malupit. Ang pamilyang Noct at Lindbergh ay may alitan, at wala ka ng kaugnayan sa kanya. Bakit ka natatakot sa kanya? Nagtapos siya sa maingat na tanong. Hindi ko magawa, sabi ni Zachary sabay kibot balikat. Siya ang ina ng aking mga anak, at nakikinig sila sa kanya. Kung siya ay magagalit at magrereklamo sa kanila, ako ang magdurusa. Nawala ang salita ni Robert. Halatang dahilan lamang iyon, ngunit wala siyang maibigay na matibay na sagot. Hindi mo dapat hinahanap ang aking pirma. Ibalik mo ang kahon ng alahas. Sa halip, puntahan mo ang taong sangkot. Kung ayaw mong makialam siya sa proyekto, puntahan mo siya ng personal, sabi niya sabay ngiti. Pero ako, naalala ko lang may appointment ako. Mukhang nahirapan si Zachary. Bakit hindi ka sumama? Hindi na kailangan, sagot ni Robert ng matigas. Tumayo siya at handa nang umalis. Hey, Sir Robert, tawag ni Zachary, itinuro ang mga kahon ng pilak. Dalhin mo ito. Baka kailanganin mo kapag may ipinagkaloob sa iyo ang anak mo ng manugang. Ang mga salita niya ay nagdala ng inis kay Robert. Walang salita si Robert sa galit habang umikot at umalis. Tumingin ang kanyang mga tauhan sa mga kahon, nagtataka kung dapat ba nilang dalhin. Sinara ni Ben ang kahon at ibinigay sa kanila. Dalhin ninyo, halaga nila ay milyon. Kinuha ng mga lalaki ang 2 kahon bago tumakbo upang makahabol kay Robert. Dapat ko ba siyang samahan sa labas? Tanong ni Ben. Sabihin mo sa kanya na mababayaran ko siya para sa mga sasakyan na sinira ko sa PhilHealth, sagot ni Zachary habang iniikot ang baso sa kamay. Huminga ng malakas si Ben at tumango. Naiintindihan. Agad siyang tumakbo pagkatapos ng mga bisita. Pumasok si Lucy upang ayusin ang gulo. Maingat niyang inalok, Mr. Noct, narinig ko na si Sir Louis ay nasa H-City. Umiinom si Zachary ng alak nang marinig ito. Biglang napahinto siya at nagkunot ang noo. Dumarating ba si Louis para kay Charlotte? Paano ko ito na-miss? Ang tuso na iyon ay buong-buo na ginagamit ang paraan upang makuha ang gusto niya. Hindi niya magagawa ito mag-isa, kaya humingi siya ng tulong kay Louis upang pilitin si Charlotte na mag-quit. Kabanata 1315. Tok tok tok. May kumatok sa pinto. Tumingin si Lucy sa monitor at iniulat, Mr. Noct, nandito na si Dr. Langon. Papasukin siya, sagot ni Zachary. Oo, binuksan ni Lucy ang pinto at inimbitahan si Reyna na pumasok. Mr. Noct, may kailangan akong iulat matapos ang maingat na pag-iisip. Kinuha ni Reyna ang isang file at sinabi, tinawagan ako ni Miss Lindbergh ngayong hapon. Tungkol ito kay Olivia. Matapos marinig ang sinabi niya, kinuha ni Zachary ang file at bahagyang tiningnan. Mukhang mahirap anyayahan si Dr. Wright dito. Gusto mo ba akong tawagan siya? Siyempre hindi, sagot ni Reyna na may mapait na ngiti. Sa totoo lang, kahit nandito si Dr. Wright, maliit ang tsansa na mailigtas niya si Olivia. Mas gagaan ang pakiramdam ni Miss Lindbergh kung nandito siya. Sige, gawin natin iyon. Nagdesisyon si Zachary. Bigyan mo ako ng numero ni Dr. Wright. Tatawagan ko siya ngayon. Oo, agad ibinigay ni Reyna ang numero. Kasabay nito, pauwi na sila sa Northridge. Mahigpit na hawak ni Charlotte ang telepono, galit ang ekspresyon. Paano niya nagawa iyon? Pinilit ko siya at nag-alok ng malaking gantimpala, pero tumanggi si Dr. Wright. Ang mga magagaling na doktor ay karaniwang mahirap mapasaya, sabi ni Lupin na may ngiti. Hindi niya alam ang iyong pagkakakilanlan. Siguro natakot siyang biro lang iyon kaya tinanggihan niya ang alok. Mukhang tama iyon, sagot ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Kailangan ko bang lumipad sa M-Nation at anyayahan siya ng personal? Kung aalis ka, paano ang mga bata? Sabi ni Lupin nang nagmamadali. Kahit abala ka, at inaalagaan ni Morgan sila ng maayos, kahit papaano nakikita kanila sa gabi. Ang kaalaman na nandito ka ay nagbibigay sa kanila ng kapanatagan. Kung aalis ka, mag-aalala sila. Oo, pinuproblema si Charlotte. May ama sina Robbie, Jamie, at Ellie, pero ang mga maliliit ay ako lang. Wala ang kanilang mga magulang. Paano kung ipadala mo si Morgan upang anyayahan siya sa ngalan mo, suhestyon ni Lupin. Hindi sanay si Morgan sa ganitong bagay.
Nag-isip si Charlotte at nagdesisyon, bakit hindi mo dalhin ang dalawang lalaki at bisitahin siya? Pero kung wala ako, walang makakasama sa iyo. Abala si Morgan sa pag-aalaga ng mga bata. Tigilan mo na ang kalokohan, sigaw ni Charlotte. Sige, tumango si Lupin na may pag-aatubili. Papaalis na sana siya nang tumunog ang telepono ni Charlotte. Si Reyna, sinagot ni Charlotte kaagad. Hello, Miss Lindbergh, pumayag na si Dr. Wright na pumunta sa H-City, masigla ang boses ni Reyna sa kabilang linya. Darating siya makalipas ang 5 araw. Susunduin ko siya sa airport. Okay, maraming salamat, Reyna, sagot ni Charlotte habang puno ng saya ang isip niya. Ang galing mo. Tinawagan ko si Dr. Wright pero tinanggihan niya agad ang alok ko. Oo, mahirap siya, sabi ni Reyna. Tinitingnan si Zachary nang may pag-aalinlangan. Kung hindi siya inanyayahan ng personal, hindi siya papayag. Paano mo siya napapayag? Tanong ni Charlotte. Kilala namin ang isa't isa. Pumayag siya dahil nag-alok ako ng malaking gantimpala, paliwanag ni Reyna ng maingat. Ako ang magbabayad ng lahat, alok ni Charlotte agad. Talagang hindi kita mapapasalamatan ng sapat sa tulong mo, Reyna. Walang anuman. Tatawagan ko si Peter ngayon para tigilan na ang pag-aalala niya. Sige, gawin mo ngayon. Bago pa man matapos ang tawag, may ibang boses na sumulpot sa kabilang linya. Mr. Knock, ang dokumentong ito. Biglang huminto si Lucy sa takot nang magbigay si Zachary ng galit na sinyas gamit ang kamay. Agad tinapos ni Reyna ang tawag at tiningnan si Zachary ng kinakabahan. Hindi ko alam kung narinig ni Miss Lindbergh iyon. Pasensya na, Mr. Knock. Hindi ko alam na nasa gitna siya ng tawag, paghingi ng tawad ni Lucy. Kailangan ni Mr. Stirk ang dokumentong ito agad, kaya ako. Sapat na. Kinuha ni Zachary ang dokumento at pinirmahan ito ng may gilas. Iwan na ninyo ako. Oo, muling naghari ang katahimikan matapos umalis ang parehong babae. Nagpatuloy si Zachary sa pag-inom ng alak. Biglang bumalik si Ben nang nagmamadali at sinabi, ipinauwi ko na si Sir Robert. Nang banggitin ko na babayaran mo siya para sa mga sasakyan, muntik na siyang magalit ng todo. Ngumiti siya ng tuso. Alamin kung narito si Louis sa H-City, utos ni Zachary ng malungkot. Ha! Nagulat si Ben. Tumango siya ng bahagya ng maunawaan kung ano ang gusto ng boss niya. Gagawin ko na. Kasabay nito, tinitingnan ni Charlotte ang kanyang telepono, na magulo ang damdamin. Siya iyon, si Lucy nakausap si Zachary. Ibig sabihin si Reyna ay nasa opisina ng presidente sa 68 palapag ng Divine Corporation. Humingi si Reyna ng tulong kay Zachary upang hikayatin si Dr. Wright na pumunta sa H-City para magamot si Olivia. Hindi nakataka-taka na pumayag lang si Dr. Wright ngayon. Kung kayang anyayahan ni Reyna siya, sana ginawa na niya iyon noon, hindi ngayon. Bumantong hininga siya, at napagtanto na may utang siya kay Zachary. Nasa malalim na pag-iisip si Charlotte nang biglang huminto ang sasakyan at sumigaw si Jade, ano? Hindi ba ito si Sir Louis? Lumubog ang kanyang puso nang tumingin siya pataas. Totoo, nakaparada ang puting Bentley ni Louis hindi kalayuan. Miss Lindbergh, si Lupin ay lumingon, naghihintay sa utos ni Charlotte. Nagkunot ang noo ni Charlotte, binuksan ang pinto at bumaba. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng kabilang sasakyan at lumabas si Louis. Halos kalahating buwan na mula nang huli silang magkita, ngunit labis siyang pamayat at mukhang mahina at payat. Kabaligtaran sa dati niyang masigla at batang anyo, ngayon ay may malungkot na aura. Nawala ang ningning sa kanyang asul na mata. Tinitingnan siya habang dumadaan ang iba't ibang ekspresyon sa kanyang mukha. Louis, ikaw, mag-usap tayo, sagot ni Louis. Sige, bahagyang tumango si Charlotte. Lumingon siya kay Jade at iniutos, ibalik ang mga isda sa bahay. Sasama kami ni Lupin sa kotse ni Louis. Miss Lindbergh, nag-aalala si Jade. Pumunta ka na, sabi ni Charlotte, na may panibagong tono na nagpahiwatig kay Jade na huwag nang tapusin ang salita. Oo, tumingin si Jade kay Lupin, na nagsignal sa kanya gamit ang mata. Wala nang magagawa, bumalik siya sa Northridge ng mag-isa. Halina, maghanap tayo ng tahimik na lugar upang mag-usap ng pribado. Sumakay si Charlotte sa kotse ni Louis at sumunod si Lupin.
Bantay ang tingin ni Lupin, ngunit tila kalmado si Charlotte. Nakipag-usap siya ng casual kay Luis. Bakit ka biglang dumating sa H-City? Hindi mo man lang sinabi ang pagdating mo. Kasama ko ang tatay ko, sagot ni Luis na magaspang ang boses. Iba na siya ngayon. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Pinalitan ito ng madilim na ekspresyon. Pinapalala lamang ng kanyang mga salita ang kunot sa noo ni Lupin. Nasa H-City rin si Sir Robert. Itinaas ni Charlotte ang kilay. Dito ba siya upang hikayatin akong umatras sa gymnasium project? Pagkalipas ng ilang segundo ng katahimikan, tumingin si Luis sa kanya. Charlotte, minahal mo ba ako kahit isang saglit? Palaging iniisip kita bilang kaibigan, tapat na sagot ni Charlotte. Hindi ko ba sinabi yun noong una tayong nagkasama? Sige, tumanggo si Luis ng malungkot. Anong problema, Luis? Maayos ka ba? Tanong ni Charlotte nang may pag-aalala. Sinubukan kong kalimutan ka, pero wala, sabi ni Luis, nakahawak sa dibdib, tila galit. Hindi ako makatulog o kumain. Ikaw lang ang naiisip ko. Parang puputok ang puso ko anumang oras. Nang makita ang kalungkutan ni Luis, nakaramdam si Charlotte ng kirot sa dibdib. Pinagsisihan niya ang pagsang-ayon sa pagpapakasal. Kung hindi ako sumang-ayon, baka hindi siya ganito nahulog sa akin. Charlotte, wika ni Luis at inabot ang kanyang kamay. Namumula ang kanyang mga mata habang nagmamakaawa, kahit hindi mo ako mahal, basta manatili ka sa tabi ko. Gusto kitang makita at samahan araw-araw. Pakiusap. Lubos na nalito si Charlotte sa kanyang kilos. Hindi niya alam kung paano tutugon sa kanyang desperado at kaawa-awang pagmamakaawa. Akala niya makakalimot si Luis sa kanya kalaunan, ngunit malinaw na hindi pa rin siya nakakalimot. Charlotte, bumalik ka sa akin. Pakiusap. Biglang niyakap ni Luis si Charlotte ng mahigpit, kaya halos hindi siya makahinga. Sa halip na kumawala, hinayaan ni Charlotte na yakapin siya. Alam niyang hindi siya dapat magpadala ngayon sa pamamagitan ng paglaban. Biglang dumaan ang isang Rolls Royce. Nakita ni Zachary, na nasa loob ng kotse, ang mahigpit nilang pagkakayakap. Likas, tumingin si Charlotte pataas at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nang makita niya ang malamig at galit na tingin niya, lumubog ang kanyang puso. Agad niyang itinulak si Luis. Nakalagpas na ang parehong kotse bago pa man sila nagtagpo muli. Charlotte, inabot muli ni Luis ang isang yakap, ngunit nakakunot ang noo ni Charlotte at nagbanta, Luis, kung gagawin mo iyon muli, bababa ako sa kotse. Huminto sa hangin ang mga kamay ni Luis. Tumahimik siya, hindi na naglakas loob na galitin siya. Isinara ni Charlotte ang bintana at huminga ng malalim upang pakalmihan ang sarili. Siguro nakita kami ni Zachary. Ano kaya ang iniisip niya tungkol sa akin? Kalimutan na. Walang pag-asa na magkabalikan kami, kaya wala nang halaga ang iniisip niya. Charlotte, ano ang gagawin ko para bumalik ka sa akin? Tanong ni Luis ng malumanay. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Luis, mag-mature ka na. Sinubukan ni Charlotte na paliwanagan siya. Magpapatuloy ang buhay kahit hindi tayo magkabalikan. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa kasal. Kahit hindi na tayo magkasama, pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Huwag kang maging matigas ang ulo. Sinubukan ko, umiiyak si Luis. Ngunit hindi ko magawa. Kaya mo, iginiit ni Charlotte. Dapat ka ring magkaroon ng mas maraming kaibigan, lalo na mga kahanga-hangang babae. Sa ganoon, hindi ka na mabalik tanaw sa akin. Hindi, ikaw ang pinakakahangahangang babae sa mundo, sigaw ni Luis. Ikaw lang ang mahal ko. Natahimik si Charlotte, hindi alam ang sasabihin pa. Siguro si Sir Luis ang nakakaabala kay Miss Lindbergh, mabilis na sinabi ni Ben upang maibsan ang tensyon. Sinundan niya siya pauwi sa Northridge, kaya wala siyang magawa kundi sumakay sa kotse niya. Oo, iyon siguro. Tumigil ka na sa pagsasalita. Mababa ang tinig ni Zachary, tila hindi siya naapektuhan sa nakita kanina. Ngunit nakita ni Ben ang bahagyang emosyon sa kanyang tingin. Hindi maganda na itago lahat sa sarili, naisip ni Ben na nag-aalala. Habang nag-iisip, narinig niya ang pag-vibrate ng telepono. Tawag ito mula kay Nancy. Sumagot siya, "Hello, Miss Gold." Tinext ko si Mr. Knock, pero hindi siya sumagot. Kaya tumawag ako.
Gusto kong anyayahan siya sa hapunan ngayong gabi. Libre ba siya? Well, tumingin si Ben kay Zachary. Kinuha niya ang telepono at sinabi kay Nancy, ipadala ang address. Oo, gagawin ko agad, sagot ni Nancy na masaya sa tugon. Pagkatapos ng tawag, inutusan ni Zachary, pumunta sa restaurant. Oo, agad na pinaikot ng driver ang kotse. Halata ni Ben na galit ang kanyang boss, ngunit hindi siya makapagsalita. Maaari siyang makasama ng sinuman basta ito ang magpapasaya sa kanya. Lumalala ang kondisyon niya. Kung buong araw siyang malulungkot, hindi makakatulong sa kanya. Kahit araw-araw siyang iniistorbo ni Charlotte, kayang ayusin ni Nancy. Iyon ay sapat na. Hindi sila magkabalikan, kaya dapat magsaya muna silang magkasama. Dinala ni Louis si Charlotte sa isang restaurant sa tabing dagat na madalas nilang puntahan. Maganda ang dekorasyon ng restaurant, ngunit wala si Charlotte sa mood na mag-enjoy. Labis siyang pagod. Naubos na ang kanyang salita upang hikayatin si Louis na baguhin ang isipan. Nasa sarili pa rin ang lalaki habang hinahawakan ang kanyang mga kamay ng may pagmamakaawa. Charlotte, galit ka pa ba kay Diana? Pinauwi na siya ng mom ko. Hindi ko na siya muling makikita. Hindi iyon, si Charlotte, ay nararamdaman ng pagod. Kahit wala si Diana, hindi na tayo maaaring magkabalikan. Bakit? Tiningnan siya ni Louis na naguguluhan. Dahil kay Zachary ba? Wala itong kinalaman sa kanya, sabi ni Charlotte sabay ngiti nang may paghingi ng paumanhin. Louis, ako ang may kasalanan. Dapat ay tinanggihan ko ang iyong alok at nagpatuloy lang sa pagiging magkaibigan noon. Kung ginawa ko iyon, baka nakahanap ka na ng kaligayahan. Ngunit hindi pinansin ni Louis ang payo niya. Nakatuon siya sa sarili niyang damdamin. Hindi, ikaw lang ang makakapagpasaya sa akin. Wala nang iba. Louis, bago pa man makapagsalita si Charlotte, may bumati ng magalang, Mr. Knock, Miss Gold, welcome. Naghanda ba kayo ng mga kailangan ko kanina? Pumailan lang ang malamyos na boses. Oo, ngunit, tumingin ang manager sa magkasintahan na nakaupo sa tabi ng bintana, tila nag-aalinlangan. Sila rin ay VIP. Hindi namin sila maaaring i-turn down. Parehong tumingin sina Zachary at Nancy at nakita si Charlotte at Louis sa mesa sa tabi ng bintana. Pareho silang nagulat. Anong pagkakataon? Ang pagkakita kay Zachary ay nagpangiti kay Louis. Mahigpit niyang hinawakan ng kutsara at tinutok ang galit sa kanyang mga mata. Nang makita si Zachary kasama si Nancy, naguluhan si Charlotte. Kung inayos ang pagkikita noon sa sultry night, ito ay pagkakataon lang. Nagpasya kami ni Louis na pumunta dito ng walang reservation, ngunit si Nancy at Zachary ay siguradong may reservation. Mukhang sila ay totoong nagde-date. Lumihis si Charlotte ng tingin at nagkunwaring kalmado, ngunit ang hawak niya sa baso ng alak ay napakapit na parang mababasag anumang oras. Naramdaman ni Zachary ang galit nang makita si Charlotte kasama si Louis. Ayos lang. Magkaibigan lang kami, tiniyak ni Nancy sa manager. Siya ang unang bumati kay Charlotte. Masaya, Miss Lindbergh. Lumapit sila kay Charlotte. Ipinuwesto ni Zachary ang braso sa balikat ni Nancy nang walang pakialam, na ikinagulat nito. Miss Gold, nagkita tayo muli, umikot si Charlotte at sumagot. Ang pagkakita kay Zachary na inilalagay ang braso sa balikat ni Nancy ay tumagos sa puso ni Charlotte na parang bakal. Masakit na iniikot siya sa loob. Nagkunwari siyang kalmado at ngumiti, tumayo at hinawakan ang kamay ni Nancy. Si Louis ay una ng galit, ngunit nalito sa kakaibang sitwasyon. Tumingin siya kay Zachary, na lubos na naguluhan. Bakit kasama niya ang ibang babae? Hindi apektado si Charlotte, binabati pa niya ito ng magalang. Naalala mo pa ba kung sino ako, Sir Louis? Tanong ni Nancy na may ngiti. Ikaw ay... Hindi makilala ni Louis. Ako si Nancy Gold. Nagkita na tayo ng ilang beses sa mga pampublikong event. Siguro hindi mo na maalala ako, paliwanag ni Nancy. Hindi ko inasahan na makita ka dito. Anong pagkakataon? Naiintindihan ko. Naibalik ni Louis ang kanyang composure at tiningnan sila ng naguguluhan. Kayo ba pareho? Pupunta kami para sa hapunan, paliwanag ni Nancy. Iiwan na namin kayo sa pagkain ninyo. Bahagyang tumanggaw si Louis.
Pinangunahan ni Nancy si Zachary sa mesa sa tabi nila at umupo. Walang sinabi si Zachary sa buong palitan. Nakatayo siya sa tabi ni Nancy ng tahimik. "Hey, ano yon?" tanong ni Luis ng mababa ang tinig. Bakit kasama ni Zachary si Nancy Gold? Sila ba ay? Napatingin siya kay Charlotte at napansin ang kakaibang kilos niya. Kahit mukhang kalmado si Charlotte noon kasama sina Zachary at Nancy, kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha ngayon. Nakayuko siya habang hinihiwa ang steak niya. Halos maging giniling na karne ang steak niya, ngunit wala pa siyang nakain. Kumunot ang noo ni Luis. Mahal niya si Charlotte, kaya napansin niya ang bawat maliit na pagbabago sa ekspresyon nito. Malinaw kung sino ang mahal niya. Hindi siya malilinlang. Ngunit natuwa si Luis na may ibang babae kasama si Zachary, dahil nangangahulugan iyon na may pagkakataon siya para makuha muli si Charlotte. "Charlotte, pwede mong kainin ang akin." Inalok niya ang kanyang plato ng steak na hiniwa niya na sa maliliit na piraso. Hinawakan niya ang plato ni Charlotte na halos giniling na ang laman, at wika, "Mahina ang tiyan mo, kaya huwag palampasin ang pagkain. Humigop ka muna ng sopas." "Salamat," sagot ni Charlotte na tila malayo ang isip. Sa tabi nila, muntik nang masakaw si Zachary sa galit nang marinig ang kanilang usapan. "Napaka-sweet ni Sir Luis," bulong ni Nancy. Nagkunwaring hindi narinig ni Zachary si Nancy habang umiinom ng alak. "Huwag masyadong uminom," paalala ni Nancy ng malumanay. "Uminom tayo ng tsaa, tikman mo ito. Nagdala ako ng magandang tsaa." Dahil dito, tinawag niya ang manager ng restaurant para ihanda ang kagamitan. Hindi tinanggihan ni Zachary ang alok at tumingin kay Nancy na parang hinahangaan ang isang obra. Sumiklab ang galit ni Charlotte nang mapansin niya ang malambot na tingin niya. Biglang natapunan ni Nancy ng tsaa ang kanyang kamay. "Anong nangyari?" Kinuha ni Zachary ang kamay niya. "Hayaan mo akong tingnan." Hindi na nakayanan ni Charlotte ang galit at itinapon ang mga gamit, tumayo at naglakad palayo. "Charlotte, saan ka pupunta?" Tawag ni Luis na nag-aalala. "Sa banyo." "Papunta ako sa banyo," sagot ni Charlotte. Kahit gustong umalis agad, at magmumukha lamang siyang marupok. "Pinilit kong makipaghiwalay kay Zachary at hiniling sa kanya na lumayo sa akin. Ngayon nakasama niya ang ibang babae, dapat akong maging masaya para sa kanya. Hindi ko pwedeng ipakita na nadismaya ako." Paglabas niya sa banyo, nakita ni Charlotte si Nancy na naghuhugas ng nasunog niyang kamay sa ilalim ng dumadaloy na tubig. Napansin siya ni Nancy at ngumiti ng magalang. Ngumiti si Charlotte ng marahan habang hinuhugasan ang kamay sa katabing lababo. Nakatayo sila ng magkatabi ng magalang, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng magkahalong damdamin. "Kumusta ka? Ayos ka lang ba?" Tumingin ang mga babae at lumingon ng may bahagyang paglingon nang marinig ang malumanay na tinig. Hindi man lang tumingin si Zachary kay Charlotte at binigyan si Nancy ng maalalahaning tingin. "Ayos lang," ngumiti si Nancy, at bahagyang umiling. Lumapit si Zachary at hinawakan ang kamay niya upang suriin ito. "Hindi malubha ang sugat, ngunit tandaan mong maglagay ng ointment para hindi mag-iwan ng peklat." Gagawin ko yun mamaya," sagot ni Nancy. "Hiniling ko kay Reyna na pumunta rito. Hindi niya pinapalampas ang bagay. Dapat mong ilagay ang ointment ngayon." Nagulat si Nancy sa kilos niya. "Maliit lang ang sunog. Bakit mo hiniling na pumunta si Dr. Langon?" Tinansya niya ang kamay niya. "Pupunta na ako agad." Tumalikod si Nancy ng masunurin. Bago siya umalis, yumuko siya kay Charlotte ng magalang. Nakayuko si Charlotte habang hinihimas ang kanyang mga kamay, na tila may mantsa na hindi matanggal. Namumula ang kanyang mga kamay dahil sa puwersa. "Hindi mo dapat hugasan ang kamay mo. Sa halip, iminumungkahi kung hugasan mo ang puso mo," malamig na wika ni Zachary. Kabanata 1320. "Ano ang ibig mong sabihin?" Galit na tumingin si Charlotte. Pagkatapos gawin ang lahat para makatakas sa pamilya Laurent, ngayon gusto mo na bang bumalik sa kanya? Galit na wika ni Zachary. "Nakalimutan mo ba ang ginawa niya sa iyo pagkaraan ng ilang linggo? Ano ba ang laman ng puso mo? Siguradong marumi at hangal." "Baliw ka," wika ni Charlotte. "Ayoko na sayangin ang oras sa pakikipagtalo. Hindi na ito pakialam mo."
Pagkatapos ay umikot siya at umalis. Bigla, hinawakan siya ni Zachary sa palso at itinulak sa pader. Galit na ungol, Charlotte Lindbergh, kung hindi ka ina ng mga anak ko, hindi ko na pakikialaman ang mga bagay mo. Magpakatino ka, isa kang socialite mula sa pamilya Lindbergh, kaya hindi magiging maganda sa iyo ang pamilya Laurent. Magdudulot lang ito ng kamatayan. Sapat na ba ang sinabi mo? Pakawalan mo ako. Galit na wika ni Charlotte at sinubukang kumawala, ngunit hindi siya pinakawalan ni Zachary. Nasa gitna sila ng tunggalian nang marinig ang isang galit na tinig, pakawalan mo siya. Tumingin si Charlotte at nakita si Louis na nakatayo hindi kalayuan, na humihingal sa galit. Nakakunot ang noo niya at nakalabas ang mga kamao. Wala kang karapatang makialam sa aming usapan. Ang pagkakita kay Louis ay lalo lamang nagpasiklab kay Zachary. Mayabang na wika, ang engagement mo ay tapos na. Ako ang nagligtas sa kanya mula sa pamilya mo. Siya ang aking fiancé. Pakawalan mo siya ngayon. Sigaw ni Louis na parang mabangis na hayop. Lalo pang nagalit si Zachary. Bilang tugon, hinawakan ni Zachary ang baywang ni Charlotte at sinabi sa mapang-akit na paraan, fiancé mo. Sa akin siya palaging kabilang, noon at ngayon. Hey! Kumulo ang dugo ni Louis sa galit. Biglang hinugot ang kutsilyo at tinutukan si Zachary. Mamatay ka, Zachary, hindi, Louis. Sigaw ni Charlotte. Inikat ni Zachary ang mga mata at nakapwesto upang gumanti. Biglang itinulak siya ni Charlotte at hinawakan ang kutsilyo. Tahimik, parang huminto ang oras. Nagulat si Zachary at tumingin kay Charlotte. Huminto si Louis sa kanyang ginawa, nagulat sa reaksyon niya. Hawak ni Charlotte ang kutsilyo ng mahigpit at ang matalas na gilid ay humiwa sa kanyang palad. Damaloy ang dugo at tinina ang kanyang puting damit. Charlotte, sigaw ni Louis, binitawan ang hawak na kutsilyo na nanginginig. Bakit mo? Baliw ka. Sinipa ni Zachary si Louis bago hinawakan ang kamay ni Charlotte upang pigilan ang pagdurugo. Tumalikod siya at sumigaw, Reyna. Nagmamadali si Reyna sa tawag. Nagulat siya sa tanawing nakita. Agad niyang pinahinto ang pagdurugo sa palad ni Charlotte at inas-ikaso ang sugat. Oh, Diyos ko! Nag-alala si Lupin sa maruming tanawin. Miss Lindbergh, ano ang nangyari? Hindi ko sinasadya. Charlotte, ayokong saktan ka. Si Louis ay umiiyak. Bakit mo ginawa iyon? Umalis ka, sigaw ni Zachary. Kasalanan mo ito, sabi ni Louis kay Zachary. Kung hindi dahil sa iyo, magkasama pa kami ni Charlotte. Lalo pang sumiklab ang galit ni Zachary. Papaluin na sana niya si Louis nang hinila siya ni Charlotte. Hawak ni Charlotte ang damit ni Zachary at mahina niyang wika kay Louis, dapat ka nang umalis. Charlotte, umalis ka na. Galit na wika niya, Sir Louis, umalis na tayo. Huwag guluhin ang galit ni Miss Lindbergh, wika ng mga tauhan niya ng maingat. Tumayo si Louis at umalis kasama ang mga tauhan niya sa magulong lugar. Malalim ang sugat, kaya kailangan ko itong tahiin. Sabi ni Reyna, kailangan natin pumunta sa ospital ngayon. Ihanda ang kotse, utos ni Zachary. Oo, agad na ginawa ni Ben ang utos.